Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Happy Sabbath po. Salamat Sister Consi sa awit, papuri sa ating Panginoon. Purihin po ang Diyos sa kanyang kabutihan, kung saan tayo ay kanyang muling tinipon sa kanyang bahay sambahan, pangsambahan ng kanyang maraming pangalan, at tayo din naman ay kanyang pagpapahingahin sa ating mga pagpapagal at sa lahat ng uri ng mga gawain. Sa gabi pong ito, tayo ay nasa third chapter na ng ating pinag-aaralang aklat na ang pamagat ay Patriarchs and Prophets. At ang chapter 3 po ay may pamagat na Temptation and Fall. Sa nakaraan po, ating napag-aralan ang tungkol sa creation, na kung saan ating pong nalaman na nilalang ng Diyos ng mga bagay dito sa mundo, katulad po ng mga tanim, ng mga hayop, at lagi po ang tao, kung saan special ang pagkakalala sa tao, kung saan ang iba ay sinabi lang, nangyari, pero ang tao mismong kamay ng Diyos ang lumilo at binigyan ng hininga ng buhay. At ang hindi po sa lahat, na nakakalugod, tayo ay nilikha ayon sa kanyang wangis. At sa pag-ibig po ng Diyos, ipinanukala niya na ang tao ay mabubuhay ng walang hanggan. Ito po bang panukalang ito ay nagkaroon ng katuparan? Ang sagot po niyan ay malalaman natin sa ating pag-aaral ngayon. Ang chapter 3 ng pamagat ay Temptation and Fall. Ayan po. Kung ating po matatanda noon ay nagkaroon na, kung tawagin ay giyera sa taas ng langit dahil sa pasimuno ni Satanas. Di po ba? Kaya nang natalo si Satanas, 10 ng kanyang matampon, sila ay tinapon dito sa ibaba. Kasi po ang giyera ay nangyari sa langit. Ang iba po ay napatpat sa tubig. Kaya kung ating titingnan, minsan may mga temptation din sa tubig. Lalo po yung mga bumabiyahe ng Visayas, Mindanao, itanong niyo po kung bakit gabi umaalis ang barko na dadaan dyan sa Mindoro. Ayan po. Mayroon pong kwento dyan, pero mahaba po. So, gabi po talaga dadaan dyan. Bihira, dumadaan dyan pa araw. Ayan. Marami po nagkwento niyan. So, yan po ay nagagawa ng kapon ni Satanas. Ganon din po sa lupa, marami tayong talagang kwento. Mismo nga po sa mga tao mga Diyos na ay nangyayari. Marami pong temptation dito sa lupa. Magpangalan tayo ng konti, sinasabi ng mga aswang, mga manananggal, kung ano pang mga hindi po mga kaibig-ibig na mga nilalang. Yan po ang mga kasabahan sa taas mo sila ay patalo ng naitapon dito sa lupa. Kung kaya, hindi na siya pwedeng mag-rebelde sa kami. Yung po yung kasi, di na siya maakitin doon. Kaya di na siya doon makakapag-rebelde, tinapon na dito. Kaya ang galing sa taas laban sa Diyos ay patapos. Alam po natin yun. Pero nakatagpo siya ng bagong lugar kung paano wawasakin ang lahi ng tao. Dala mo ng matinding higit, gagawa niya ng paraan na ang tao ay di sumunod sa Diyos. Papalitan niya ang pag-ibig ng walang pagtitiwala. Ayan po, nakita niyo ang picture. Galing po yan ng langit, nakalo po ang maraming anghel na yan. Pinagtatakon sila dito. At sa kasalukuyan po, tayo ang nagsasaper. Ayun po, bakit po ba may transgression si Satanas? Bakit siya nagka-transgress? Ano po ang kanyang mga ways and means o pamamaraan?
upang tayo ay kanyang matukso at may pagpatuloy niya ang kanyang mga adegan na lamanan ng Diyos. Katulad po ng mga anghel sa paraiso ng Eden, ang mga nakatira dito ay niligay sa isang pagsubok. Po. Ang kanilang masayang estado ay mananatili lamang sa isang kondisyon kung sila ay patuloy na magiging tapat sa batas ng manlalalang. Ba? Hindi lahat puro kasi dapat ay kasayahan. Palagi po may kondisyon. Ano po? Pwede po silang sumunod at mabuhay. O kaya hindi sumunod at mamatay. Ganun lang po ang kondisyon na ibinigay sa atin sa tao. Ang ginawang patayan ng kanilang pagiging masunurin at pag-ibig sa Diyos ay ang puno ng pagkakakilala ng mabuti at masama. Okay po. Narito po ang mga pamamaraan ni Satanas kung paano niya nagagawa ang pangungila. Para lang po matupad, ang kanyang plano ay pinili ni Satanas na gamitin ang ahas. Tingnan po natin ang Genesis 1 hanggang 7. Kilala po natin ang ahas, di po ba? Ang ahas na ito ay napakaganda, magandang nilalang sa balat ng lupa. Kaya nga siya ay nakakaagaw ng atensyon ng sino mang makakakita. At kung ating matatandaan, sa panahon na yun, si Eva talagang unang nakakita sa ahas na ito na kung saan yun ang nakikita nila. Mayroon ba? Okay po. Samahan niyo lang po akong basahin ang Genesis 3, 1 to 7. Kung paano po si Satanas tumatrabaho. Ang sabi po sa 1, ang asa ay lalong puso kaysa anumang mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Na siya po ang pinakatuso. Alam niyo ba yung tuso? Kung sa salita natin, ito yung wise. Very wise talaga ang ahas daw na ito. At sinabi niya sa babae, tunay ba sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan. Ano po kaya ang naging sagot ni Eva? Ganito po. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Sa 3, datapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yaon, huwag ninyong ibuin, baka kayo'y mamatay. So napakasarap po ng paniwala, lahat ay pwedeng kainin. Isa lang naman ang pinagbabawal, sapagkat yun po ang batayan ng pagsubok na Panginoon sa ating katapatan, o sa katapatan ng ating mga unang magulang. Sa 4, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sa 5, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain yaon, ay matitilat na ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Nakita nyo lang po yung kanyang way statement. Yung way niya ay talagang binabalagtog po niya yung mga sinabi ng Diyos sa mag-asawa. At kaya yung pamala po niya ay ginamit niya ang ahas. Kaya manghangma po si Eva na may ahas pa lang nakakapagsalita. So hanggang po sa nabigani siya ng bigani. So sa 6 po, sa 5, sabi po dito, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain yaon, ay manitilan nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakilala ng mabuti at
masama. Makita niyo po, ganun ang isnir ni Satan. Talagang ipinipilit niya po na parang pwede pala pumatay ang tao sa Diyos kapag nakain nila yung pinagbabawal na kainin na bunga ng puro kahoy na yun. Sa 6 po, at nang makita ng babae na ang bunga ng puro kahoy ay mabuting kanin na nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Kita niyo po, ano po yung pang-isner niya? Pag kumain daw ay magiging pantas. Alam niyo ba yung pantas? Ano po yung pantas? Pag sinabi mong pantas, ito po ay may ekstrang talino. Hindi lang siya basta matalino, kundi nagtataglay na ekstrang talino. Katulad po yung sa kwento ni Rizal. Sino yung pantas na yon? Si Tasio ba yun? O, pantas po yun. Sa 7, okay, hanggang 7 po yan, at natilang kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilala sila'y mga uban at sila'y tumahin ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapin. So, yun po ang mga ways and means ni Satanas kung paano siya manulukso sa tao upang may pagpatuloy niya ang kanyang alihaing pag-rebelde laban sa Diyos. Ngayon po, ano kaya ang naging consequences ng hindi pagtupad ng mag-asawa sa utos ng Diyos? Ano po kaya? Ano po kaya nangyari kay Satan? Tingnan po natin ang nangyari kay Satan. Buksan po natin ang Genesis 3:14 to 15. Sige po, sabayan niyo ako. Genesis chapter 3 verses 14 and 15. Ano po ang sinasabi? At sinabi ng Panginoon Diyos, Ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpay ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat galing sa parang. At ang iyong tiyan, ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kita niyo po, siya, si Satanas, ay nabigyan po agad ng parusa. Ano po naging parusa? Yung dati siya ay napakaganda, nakakalipad, pwede siyang mag-iba-iba ng kulay, ngayon po hindi na siya makalipad. Ang masakit po noon, sa halip na makalipad siya ngayon ay makakamove sa pamagitan po ng kanyang tiyan. Hanggang sa kaluwayan po, nakikita niyo ang picture, dati ang mga yan ay nakakalipad po yan. At napakaganda po ng kulay niya. Sa 50, at pagagalitin mo ikaw at ang babae, at ang iyong binhi, at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ay ang dudurog ng kanyang sako. So, para kung wala nang katahimikan sa pagitan ng tao at kay Satanas po. So, pag di kaya, susunod, pero pag kaya, talagang sadya po siyang lalaban. Ano naman po ang kanyang consequences na sinapit ng babae, si Eva? Tingnan naman po natin ang Genesis 3:16. Ayan po. Ang sabi po sa 16, sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan. Kita niyo po, sa unang panahon, ang saya lang talaga nila Eva. Sige lang po, worship lang sila. Basta wala po dull moments, walang kalungkot-lungkot nung sila ay hindi pa sumaswag. Ang iyong kalumbayan, ang iyong paglilihi. O, kita niyo po, si Eva, wala pong record na nahirapan sa paglilihi. Siguro. Pero,
Sabi nga, mula nung magkasala, pag maglilihi siya, siya ay mahirapan. Ganyan talaga, napana na ng ating mga kapatid na babae. Na pag naglilihi talaga kayo, natural na po yun. Kasi pinaglilihi na tayo sa kasalanan. Mga anak ang may kahirapan. O ayan po. Dati, walang hirap mga anak. Ngayon, sa sobrang hirap ng panganganak, humahantong tayo sa tinatawag na CS. Ano po? Magkano ang CS? May na-CS na ba dito? Depende raw sa doktor. Depende sa ospital. Ayan. So, nakadepende. May ka-co-teacher na to. Kapanganak lang, di kaya sa natural. 44,000. Buti na lang may green card, may PhilHealth, ang binayaran less than 1,000 na lang. Buti na lang nakapaganda ang nasa taong mga anak na yun. At ito pa po, at sa iyong asawa ay paihinuhod ang iyong kalooban at siya'y papanginoon sa iyo. Ang ganda sana no, mga kapatid na babae, pantay lang po tayo noon. Pantay lang po. Hindi na lang si Eva nakapantay ni Adan. Kaya lang, mula nang magkasala, isa po yun sa parusa. Papahinuhod. So, bawal po mga under, mga babae pala ha. Magpahinuhod tayo sa ating mga asawang lalaki. Nakasabuyan dito sa Biblia. So, tigilan po natin ang pang-under. Lumalapag po kayong mga nang-under ng mga asawa ha. So, pahinuhod kayo sa inyong mga asawa. O, wag magalit sa akin. Ha? Kung yun ang inyong set up sa bahay, wala tayong magagawa doon. Sabi, mga lalaki naman kasi, ay sadya kami mapagmahal at manawain. Kaya minsan, ang misinterpret, nagiging under. Ayan. So, hindi po kami gano'n. Mapagmahalan kami kung sa tingin nyo minsan kami ay na-under. Okay po. Pero ang bilin ko o ang parusa po dito, magpapahinuhod sa inyong mga asawa. Okay po. Kiatan po kaya, ano naman ang ibinigay ng parusa? Tapos na kay Satan, tapos na kay Eva, kay Satan po kaya. Ano ang nangyari? Tingnan po natin ang Genesis 3 verses 17 to 19. Unahin po natin, 17. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy, na aking inuutos sa iyo, na sinabi, huwag kang kakain niyon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kita niyo po, sumpain. Alam niyo ba kung ibig sabihin ng sumpa? Kakatakot po yung pagsabi sumpa. So, nasumpa po. Dati, kumain sila. Every time na gusto nilang kumain. Opo, nagtatrabaho din naman sila. Pero hindi trabaho talagang katulad ngayon. Tingnan po natin. Kita niyo ba yan? Para tayo ay makakain sa panahon ngayon, una, mayroon tinatawag ng tillage operation. Mag-aararo ka, after na maararo, yan ay ipaplaw mo at ihaharo mo. Ayan, di pa po dyan nagtatapos. Magpupunla ka, itatanim ang punla, mag-aalis ng damo, kasi pag hindi mo inalis ng damo, matatalo yung pananim ng damo. At kung may mga insekto, ikaw naman ay mag-spray ng insecticide. At ito pa, pag namumunga na, yung mga peste, atake. Minsan, ang peste, mismong tao, peste yan. Pag po kasi gumagawa ng hindi maganda, kahit tao, pwede nating tawagin peste. Yan. Tingnan yung mga lola pag nagalit. Di ba? Sabi, pag nagagalit yung lola, sabi, peste ka. Di ba? Doon po yun nakuha. Kasi ang peste talaga ay hindi maganda. So, pag magawa mo po yun, kakain, saka ka lang makakain. Pero hindi po ibig sabihin niya na maghintay ka pa kung ilang buwan.
ginagawa para lang magkaroon ng imbak na pagkain. Pero kung tingnan nyo po, babad yan sa araw. Kung minamalas-malas po, aabutin ng ulan, wala kang masisilungan yan. Open na open po yan. So pag inabot ka dyan ng ulan, pasensya ka, pasmado ka. Ganun po. At pag minamalas-malas ulit, pag may lang, delikado ka. Kitat pa naman, kung matcha pa sa direksyon mo, talo ka. Wala pa po nabuhay. Hindi naman ang kitlat. Mabuhay ba? Wala na po. Lantang, gulay, ang inaabot. Ito po, ano kaya ginagawa nito? Tingnan nyo. Siya po yung tinatawag na piyon. Alam niyo ba yung piyon? Yung labor. Ayan. Sa ngayon po, 420 ano yung yata yan. Pag tumutupad sa minimum wage, yung kanyang, ano matawag niya? Foreman ba o engineer? Saan ka lang makakaroon? Eh paano po kung weekly basis? Eh ikaw umaasa sa araw-araw. Di ba ba? So mangyayari, bale-bale ka na lang. Kung ito sa yung foreman o engineer, medyo may bawas-bawas may ng konti. Kasi nga, bale-bale ka. Ang usapan ay weekly or kinsenas katapusan na pasihan. So ganun po. Kung hindi sana nagkasala, ano po? Sana kakain tayo anytime na gustuhin natin. Ayan. So ito po ang pinakamatindi. Aside po dyan sa mga nakita natin, mga picture na naging parusa, ito po ang pinakamatindi. Sa tanong po natin kanina, kung nagkaroon ba ng katuparan ng panukala ng Diyos, basahin po natin ang Roma 6:23. Sige po, buksan niyo po ang Roma 6:23. Sinasabi po dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayan po, so pag nagkasala tayo, sigurado po tayo ay mamamatay. Datapwa ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ayan. Nakuha po natin. Idagdag po natin dyan ang Genesis 23, chapter 3, 23-24. Sabi po sa 23, kaya pinalaya siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden. O isa pa po yun sa parusa. Nung magalit ang Diyos, pinalaya sila sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Ayan na nga po sa picture. Okay? Ano pa, tikita po yung lalaki, nilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden. At ang mangirubin at ang isang nagdiningas na taba na umiikot upang ingatan ang daan patungo sa kahoy ng buhay. So kung ating pong i-analyze o interpret, talagang matindi yung naging galit ng Diyos kina Eva at Adan. Mantakin po, pinagwardyahan niya sa mga anghel ang Eden, na kung saan nandun yung puno ng buhay, na kung saan ito ang mga pagkain ng ating mga unang magulang. Ayun po. Tingnan po natin ang mga bunga ng tukso at pagkahulog sa tukso. Ayan po. Tulad na nabatid kanina, pagpapagura ang kakainin ng mga tao. Wala na pong libre ngayon. Magtrabaho ka muna bago ka kumain. Kaya huwag po tayo tatamad-tamad. Diba? Sabi mo, ang tamad daw ay huwag din namang pakainin. Ang tamad ay nagiging alipin. Ayan. So, kayong mga kabataan, tanda nito. Ang tamad raw ay huwag din pakakainin. At ito ang mas nakakatakot. Ang tamad ay nagiging alipin. Ayan. Pangalawa, di pantay na karapatan ng lalaki at babae. O kung saan ang lagi masaluhin si Eva,
pantay. Pero ngayon, hindi na pantay. Magpapahinuhod kayo mga babae sa mga asawa niyong lalaki. Sunod po, paghihirap sa panlihi at panganganak. Ayan. Diba? Sino dito ang natural birth lang? Hindi nahirapan. Ang maganda, no? Pero sa mga... kita nyo? Sa paglilihi pa lang, napakahirap magduduwan, ano? Mantakin mo, natutulog ka, bigla ka maduduwan. Ang hirap po nun, ano? Paglilihi, ano pag manganak ka na? Naku po, mahirap na ang manganak, mahirap ang magbayan. Minsan, okay lang maghirap siguro ng panganak, huwag lang mahirap yung pagkukunan ng ibabayan. Sabi nga, sa lahat ng cancer, ang pinakamatinding cancer ay cancer sa bulsa. May nalaman ba kayo nagkaroon ng cancer sa bulsa? Ano po yun? Yung cancer ko sa bulsa, ito yung wala ka na mga dugo, kaya nabutas na yung bulsa mo. Yung bituka ko, ganun din. Pag wala nang makain, panay ang grind ng yung bituka, ninipis yan mabubutas. Ayan, cancer of the colon na po yan. So, ganun din po ang bulsa, nagka-cancer yan. Yan ang pinakamahirap na cancer. Okay. At ito po, ang panghuli, yung kamatayan po ng tao. So, kung nasunod naman po sana ng ating mga unang magulang, ang mga panukala niya, sana libu-libu taon tayo mabuhay. Kaya mga kapatid, tunay at talagang napakalakas ng tukso. Subalit, katulad po ng babalan mga anghel, doon sa Garden ng Eden, kung tayo po ay patuloy na mga hawa at kakapit sa mga utos ng Diyos, panigurado po tayo na tayo ay magtatagumpay. Ito po ang dalangin